Katanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo, My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask. tatanong ko lang po kung I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at agad tayong dumako sa Morong, Bataan. Nandun si kapatid na Rudy Alamares kasama na ating mga panauhin. Tuloy po kayo dyan sa Bataan. Daniel, magandang gabi po sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay sa atin. Bago po namin ipagkaloob ang ating magtatanong kapatid na magtatanong, gusto po namin i-acknowledge ang ating mga kapatid na bisita, si Police Captain Don Roldan at ang kanyang mga kasamahan sa 21st Battalion. At ang ating magtatanong sa pagkakataong ito, si Police Senior Master Sergeant Ryan Kubangbang. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ito po yung aking tanong. Paano po malulutas ang mga problema sa ating bansa kung may iba't iba tayong reliyon o pinaniniwalaan? At ano po ang dapat sundin na naayon po sa ating Panginoon? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid na kapulisan ba sila o kasundaluhan, kapatid na Daniel? Mga sundalo po sila, kapatid na Eli. Salamat sa inyo. Ating makakakita ako ng sundalong Pilipino, natutuwa ako. Kasi meron akong karanasan dito sa Brazil. Noong nakaraang taon lang halos, siguro magdadalawang taon, na yung mga pulis nag-strike. Dito pala pwedeng mag-strike ang pulis. Nag-strike doon sa Espiritu Santo sa norte ng Brazil. Isang araw nag-strike, isang araw pa lang ang strike, di walang pulis. Mahigit na kulang 100 tao na patay na agad. Ang mga supermarket ni raid, nagnakaw ang mga tao, yung mga hoodlums. Doon ko na-realize, kahit sabihin pang masama yung ibang pulis o merong mga korap na mga sundalo o pulis, yun lang merong kang sundalo at pulis, deterrent na yun nakakapigil na sa kasamaan. Ang pruweba itong nangyari doon sa Espiritu Santo sa Brazil. Sa ilang araw na walang pulis at naka-strike nga sila, umalakay ang mga hoodlums. Parang sabi ng lola ko nung araw, pagka wala ang pusa, naglisaw-lisaw ang daga. Totoo yun. Kaya salamat sa Diyos. Ako na-appreciate ko yung kapulisan, yung mga kasundaluhan, na nangangalaga ng kapayapaan sa bansa. Ngayon, yung tanong ng ating kapatid na nagtanong, paano yung malulutas ang problema sa ating bansa? Napakalawak, kapatid, ng problema
Napakalawak ng problema. Alam mo sa Biblia, kung pag-uusapan Biblia, kumbaga, prangka, pagsasalitang walang kapaimbabawan, walang kalutasan ng problema ng tao ngayon. Wala. Kasi, ang kalutasan niyan magaganap pagbabalik ni Kristo, maghahari siya ng 1,000 taon para to bring down all evil on this earth. Unfortunately, hindi yan ipinangangaral ng maraming iglesia. The only hope of restitution. Kasi merong tinatawag sa Biblia, restitution. No? Pagsasauli ng mga bagay na kumbaga napasama, nagkagrabe-grabe. Basahin na nga natin, kapatid na Daniel, ang 3:21 ng Gawa. Na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta buhat pa ng una. English ang sabi dyan, Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. ang sabi doon sa Cebuano, nga mao si Jesus, nga kinahanglan pagadawaton sa langit, hangtod sa pagpahiuli sa tanang mga butang, nga gisulti sa Dios pinaagi sa bakba sa iyang balaang mga manalagna, sukad pa sa sinugdan. Nakapampangan ng sabi, ay at iti ing banwa tanggapane ang gaking panahon ning pamanyubli king ke ganaganang bagi. As sinabi na ning Diyos king asbuk na ding banal ng manula, alinto manibat paking mula. Isua masapul at ilangit, awate na aging ga kadagiti aldaw, ti panakaisubli, dagiti amin na banag. Ngayon sa ti Diyos, itingiwat dagiti sa santo, mamadto na idi ginasgasot at tawtawan. Bicol, na siya kaipuhan na ako nin langit sangkod sa mga panahon nin pagbabalik sa kadatihan kan gabos na bagay na isinabi nin Diyos sa nguso nin sa iyang mga banal a propeta magpuon kaidto pa. Maliwanag mga kapatid sa Biblia, merong si Kristo papanhik sa langit mula nung unang siglo na nandito siya sa lupa. Kailangan siyang tanggapin sa langit hanggang sa panahong kailangan na siyang bumalik para isauli sa dati ang lahat ng bagay. O restitution o pagsasauli ng kaayusan ay hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon Kristo. Doon sa pagbabalik na yon kung saan siya maghahari ng 1,000 taon, doon lang malilipol yung lahat ng problema na yan ng kasangkatauhan eh. 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Yan. Maliwanag kapatid, ilalagay ni Kristo under the domain of His feet lahat ng evil na nandito sa mundo. Pagkatapos noon, darating na ang wakas. Matatapos ang 1,000 taon kasi mula pagbalik niya, yung hinihintay nating pagbabalik, mayroong 1,000 taon na
reign si Kristo, yung tinatawag na millennial rule of Christ, na doon ibabagsak niya ang lahat ng kasamaan sa mundo. Alam mo kapatid, hindi naman masamang may pag-asa tayo eh. Pero kung ang pag-uusapan natin, gobyerno ng tao, napakasalimuot para ito ay. Tinan mo ngayon, bagong-bago lang, merong inire-report na sa immigration, pinalalagpasan na ini-escortan pa yung mga Chinese, naglalagay daw ng gismil, ang revelation ni Senador Ontiveros, bawat isang Chinese, gismil. Meron na raw 1,000,000 Chinese ang nakapasok, dahil bawat isang Chinese, gismil ang hinihingi. Operation Pastillas ang tawag nila. Yung gismil, ibabalot sa bond paper, parang pastillas, tapos inihahagis na ganun para walang makahalata. May recorded video yung mga immigration Tingnan ninyong kawalanghiyaan yan, lalo na ngayon, yung coronavirus, may gismi lang papapasukin mo sa bansa. Hindi ko lang alam kung tama yung nabasa ko kaninang madaling araw. Kasi madaling araw dito dyan sa inyo hapon hinihingi raw ng, ewan ko lang, pakiconfirm nyo lang sa mga technical people natin, hinihingi ng Chinese government sa Supreme Court ng China. Nabigyan sila ng pahintulot na patayin na lang lahat yung 20,000 may sakit ng corona. Kasi pati daw mga doktor namamatay din, pati mga nurses, pati mga nagtatrabaho sa ospital. Tingnan ninyo yan, Saan galing yung coronavirus? Ayon din sa balitang nakalik sa social media, isa yan sa mga biological warfare na dinidevelop ng China. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero paano mo ngayon lahat yung salimuot na pangyayari na yan sa mundo? Hindi lang sa ating bansa. Kasi we cannot deny that we are a member of a worldwide community. Bumuti man tayong kapiraso, meron pa rin mga outer forces na po pwedeng magpasama. Hindi naman tayo powerful nation para pigilan ang influx ng mga masasamang tao. Ang may dala-dala ng napakaraming drugs, mga Chinese. Ang nagtayo ng maraming mga drug laboratories sa Pilipinas. Buti nga naipag-giba ni Presidente Duterte, Pero hindi pa rin maubos. Kasi wala ngang drug laboratory sa atin, meron namang mga scuba divers at saka mga tawag doon, yung mga Air Force na, yung parachuter na hindi idadaan sa port. Kaya dadaan sa dagat, ihuhulog lang yung tao pasama yung drug. O kaya ihuhulog yung drugs, tapos merong mga divers na kukuha. Paano mo yan lahat na yan susolusyonan? Kaya yung sinasabi nung ating Vice President, wala raw nangyari sa droga. Wala raw. Failure daw yung ginawa ni Presidente Duterte. Hindi naman ako masyadong conforme ron. Vice Presidente naman. Sana sa lahat ng bagay, wag naman lahat ng bagay epektado na ng politika. Aanuhan, pagalingan. Nakatulong yon yung ginawa ni Presidente Duterte na war on drugs. Maraming naipasara ng mga hindi mo nga inaasahan doon pala sa gitna ng bukid sa Ilocos meron dong napakalaking drug laboratory. Marami namang naipasara talaga. Pero para lang politika yan, pagalingan, one party bringing down the other. Ano mo ngayon yan susolusyonan, kapatid na Ryan, Napakahirap solusyonan yan. We will end up a mess.
without the intervention of our Lord. Kaya hinihintay natin ang pagbabalik ng tinatawag sa Bibliang restitution, kung saan sa loob ng darating na 1,000 taon pagbabalik ni Kristo, isasauli niya ang lahat ng bagay sa dati. Kasi hindi naman normal lang nangyayari ngayon sa mundo eh. Virus na hindi mapatay. Eh ang general rule, ang virus, self-limiting yan eh. Sa science, self-limiting ang virus. Pero pag ang virus ayaw nang mapatay, aba, iba na ibig sabihin yan. Salot na yan. At maaaring yan nga ay bunga ng tinatawag nilang pagmamanipulate ng DNA ng virus para gawing biological warfare. Kasi sabi ng mga scientist na nag-aral sa Amerika, kamakailan lang ay nakasubaybay ako doon. This mutation of this kind of virus, kasi para lang yan yung virus ng ng sipon, virus ng trangkaso, nakakasurvive ka naman, di naman ganun kabilis. At hindi naman ganun kabilis ang transmission. Pero itong virus na ito, sabi nila, it will take many years. Kung by nature, kung natural na pangyayari, maaaring ang mutation ng virus, umabot pa ng 100 taon. Pero bakit nagkaganon ngayon ang tindi ng virus na yon? Kasi manipulado ng siyensya ng tao. Para lang yan yung pakwan na nung dati pag kumakain kami ng pakwan, sabi ng lola ko, huwag niyo itapon yung buto. Iipunin niya yung buto, lalagyan niya asin, bibilad niya sa araw. Butong pakwan. Ngayon, malalaki yung buto ng pakwan yung buto ng pakwan ngayon, ginawa, pinaliit. Iyon ang tinatawag na genetically modified organism. Pinalaki yung buto, yung atis inalisan ng buto, no? Nagagawa na ng tao yan Which by nature, hindi mangyayaring ganon. Bawal kasi ng Diyos yun na manipulahin yung kanyang ginawa originally. Basahin nga natin ang 19:19 ng Levitico, kapatid na Daniel. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi. Ni damit. Yung hayop pala, bawal pag-asawahin yung magkaiba. Kaya nung ginawa ngayon, merong liger, merong Sibronski, pinag-asawa yung leon at tigre. Nakaproduce sila ng pagkalaki-laking liger. Kaya lang, mahina yung liger. May mga deficiency sa katawan. Kaya yung tinatawag na, ang tawag dun sa, yung gagawa ka ng panibag, ng isang kopya ng isang species, o cloning, at saka yung cross breeding na yan, napakasama sa, miski sa tao, masama yan Yung kumain ka nung lagi na lang na GMO, nakakasama kasi yung mga selula ng taong normal, masisira nung selula ng mga bagay na yon. Ito, kung pag-aralan ko, kapatid, frankly speaking, how are you going to solve all this problem? Ang bigas natin, hindi na original. No? Produkto na ng mutations. Kaya ang tao ngayon, maraming sakit. Ang mga halaman, maraming sakit. No? Ang mga hayop, ganun din. Dahil sa pakikialam ng tao sa ginawa ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ingatan ninyo ang aking palatuntunan. Huwag ninyong pag-aasawahin ng dalawang hayop na magkaiba. Huwag kayong maghahasik ng dalawang binhi na sa inyong bukid na magkasama. Bakit? Magkaka-crossbreeding Masisira yung original na napakagandang nilikha ng Diyos. At tayo na nga ang saksi ngayon. We are practically destroying ourselves. We are practically destroying the planet and ourselves. Basahin natin ang Apokalipsis sa 11:18. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot
at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Sa tingang araw, ipapahamak ng Diyos ang nagpapahamak ng lupa. Ano sa English yan, kapatid na Daniel? And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. He will destroy those who destroy the earth. Totoo yun eh. We have been doing this for so long a time. We are destroying the earth and we are destroying ourselves. Destroyed na yung ating mga flora, fauna, destroyed na yung mga coral reefs, destroyed na ang tambak ng katakot-takot na basura sa dagat. We have practically destroyed the planet. And what hope we have more? Inilinis yung, salamat sa ginawa ng presidente, pinalinis yung Pasig River, pinalinis yung Manila Bay, luminis. Pero tignan mo ngayon, nagpababa ng drone ang UNTV, marami pa rin dumi, marami pa rin plastic. How are you going to control these unruly people dropping their waste into the sea, destroying practically the marine life where we rely for our sustenance? Kaya alam nyo, kapatid na huwag ka lang magagalit sa akin Kailangan kayo ng bansa, pero hindi nyo kaya lahat ng kasundaluhan. Mababantayan mo ba, pulis ka 24 oras, yung lahat ng tao, yung mga hoodlums, yung mga magnanakaw, mababantayan mo ba yan? Ang mga relihiyon sana, ang guardian no? Pero hindi, ang mga relihiyon mismo magnanakaw na karamihan Sila mismo mga kurap Mga relihiyon na sumusuhol sa mga nasa gobyerno, magpapalakas sa gobyerno, magpa-practice ng black voting, no? Pagka nahalal yung kinampihan nilang politiko, ayan. Ang mangyayari ngayon, magkakaroon sila ng mga pwesto sa gobyerno, diyan sa NAIA, may pwesto diyan, sa COSTO, may pwesto diyan. Ang malalaking tao diyan, miyembro ng mga relihiyon na naka-impluwensya sa isang pinuno. Paano mo ngayon isosolve yan? Kaya lagayan ng lagayan, mayroong tinatawag na tanimbala. Yung tanimbala na yun, gawa ng mga relihiyon yun Malalaking tao ng relihiyon para kumita ng pera, bibigay sa pastor. Napakasalimuot ng ating sosyedad, mga kapatid. Para sabihin ko sa iyo, kapatid, na alam ko kung paano isosolve, magyayabang lang ako. Walang makakasolve na yan. Ang nasabi nga sa hula you will destroy those who destroy the earth. We are in total destruction. Aminin natin hindi, we have destroyed this peaceful and beautiful planet that God gave us. Not only materially, but spiritually also. Bankrupt na ang tinan ninyo dahil sa pag-ibig sa salapi, sa poder, yung presidente ng Syria, ayaw umalis sa pwesto. Pinapatay mismo yung tao niya. Mga mamamayan niya, nilalagyan ng nerve gas. Nangingisay na lang yung mga oposisyon. Ano mo ngayon, Papa? Dito naman sa atin, ganun din. Pagka ikaw ay oposisyon, wala ka nang sasabihing matino para dun sa nasa pwesto. Nakita niyo yung kakakatsang ni Trillanes, no?
akakatyang ng mga dilawan na sinasabi nila. Siyempre, ang gobyerno hindi perpekto. Inaamin naman nasa Biblia naman yun eh. Pero sana kung may kooperasyon, wala nang ang kooperasyon eh. Atakihan na lang ang both parties. Pasara ang ABS-CBN. Sabi ni Lagman, huwag ipapasara. Sabi nung isang congressman, huwag ipapasara. Kasi may mga anak siya ron. Paano ngayon ang mangyayari ang katarungan yan? Hindi mo mapapairal dahil marami kang kaaway. May kanya-kanyang faksyon. May kanya-kanyang self-interest. And that is the greatest problem in governance, kapatid. Yung self-interest ng nasa poder. Huh? Bakit nagkaganyan ang nawasa? Nawasa nung bata ako eh. Ngayon, water Manila water, kung ano. Natatandaan ko yung issue na yan eh. Pumunta ako sa bahay ni Presidente Erap. Kinumbida ako. Humingi sa akin ng tulong ang Presidente noon. Siguro mga 2 linggo bago siya maalis sa pagka-Presidente. Napapagkaisahan daw siya. Kasama namin nun si Fernando po. Siguro meron akong 4 na oras doon sa bahay niya. Pinapakita niya sa akin yung problema sa gobyerno. Sabi ni Presidente, delikado ako eh, brother, sabi. Bakit po, Presidente? Kasi pinagkakaisahan ako eh. Gusto nila itaas yung singil sa tubig, saka sa kuryente. Tutol ako. Kaya pinagkaisahan nila ako. Totoo naman pala. Ngayon, nadiskubre sa Duterte administration at nagkaganyan na ang konsesyon ng tubig, inabuso nitong mga... Totoo yan, hindi yan Hindi yan chismis eh. Totoo yan eh. Merong mga mayayamang oligarch, kung tawagin nila, na talagang ginigipit ang mahirap, nagpapayaman ng gusto, bilyon-bilyon ang kinikita. Hindi na nga nila mauubos eh. Pero, nanggigipit pa sila na mahirap. Paano mo yan susolusyonan, kapatid ko, na sundalo? Napakaliit ng ating magagawa. Siguro ang pinakamalaki nating magagawa, manalangin sa Diyos na sana, hindi naman sana lahat ng nasa gobyerno ganyan. Kagaya nung nangyari sa panahon ni Ramos, ni Cory at saka ni Glory. Nabenta ang Pilipinas, nabenta ang yung Philippine Steel, na i-privatize. Yung lahat ng pagkakakitaan ng bansang Pilipinas na ilagay sa private sector. Na walang ginawa kundi kumamsam ng pera. Yung sinasabi na nangutang ng bilyon sa Land Bank yata kung sa Development Bank of the Philippines, nangutang yung ABS-CBN. Tapos pagdating kay Cory, pinatawad yung utang. O kay Gloria, kung sino man, hindi ko kabisado yan eh. Wala kasing bersikulo at kapitulo yan eh. Bilyon ipapatawad mo, utang ng mga bilyonaryo ipapatawad mo, at the prejudice of the citizenry. Anong klase kang presidente? No? Kung sino man yun. Bakit ipatawad mo yung utang ng mga Lopez? Na bilyonaryo yung mga yan eh. Na may-ari ng kung ano-ano eh. Yan din na naging problema ni Erap nung araw eh. Ngayon lumitaw na oh. Yung sinasabi kong meeting namin ni Erap, napatunayan ko na after more or less after less than 20 years, napatunayan ko yung sinasabi ni Presidente Erap sa akin na kaya siya pinagkakaisahan kasi ayaw niyang taasan ng kuryente at tubig. That very night, yung gabi na yan na magkakausap kaming 3 ni Fernando po at saka si Presidente Erap. Pagkaraan ng halos 1 linggo lang, tanggal na siya sa pagka-presidente. Umiiral kasi ang media. Ang media nagbabalita ng mga balitang kinakat.
Malakas ang impluensya sa tao. Nakakapagpagawa sila ng people power dahil sa maling balita. Pero ang tunay na balita, alam ko, na kaya si ERAP ay napagkaisahan, yung problema na yan sa tubig at sa ilaw, pinag-usapan namin yan ni ERAP, halos 4 na oras. Yan. Masama, sabi ng iba, masama raw na presidente si ERAP. Masama raw presidente si Marcos. Palagay mo na masama, pero merong malasakit sa kapwa Pilipino. Kesa naman dito sa mga santa-santito na ibinebenta ang kabuhayan ng Pilipino. Ngayon, dito sa inilatag ko sa iyo, kapatid, na kung ano-anong salimuot na problema sa gobyerno, sa custom, sa droga, sino ngayon ang napakatindi ng pamamahalang magagawa para solusyonan lahat ito? Wala. Si Kristo lang ang makakagawa nito. Yung sinasabi sa Biblia na ilalagay niya uli, sasauli niya ang lahat ng bagay. Lilipunin niya ang lahat ng paghahari, ang lahat ng mga kapamahalaan at kapangyarihan, pati mga gobyerno ng mga tao na walang Diyos, gaya niyang gobyerno ng China. Kaya dito sana sa Pilipinas, pagdating ng eleksyon, huwag kayong maghahalal ng mga ateista at ng mga walang kinikilalang Diyos. Biro mo, may sakit yung tao, pabarilin na lang. Para wala ng problema, may sakit yung tao, babarilin. Pinapatay na lang, binabaril. Naririnig ko eh. Kitang-kita mo dun sa footage eh. May nakakalik sa social media eh. Pulis ang bumabaril sa mga tao. Ayaw magpa-quarantine. Eh, kahit nasabihin pang hindi totoo yan, siguro meron totoo dyan. No? Ang daing balita na yan. No? Akaawa naman. Kasi ang gobyerno ng China, komunista. Kaya wag kayong sasali dyan sa mga komunista, mga kababayan. Biro mo, nakita ko sa UP, study now, NPA later. Yung mga nag-aaral sa UP, pinagpakagastusan ng magulang ng daan-daang libo ang matrikula. O, NPA later. Tingnan mo, pakita mo yan. No? Pinag-aral ng magulang, maaayos na pamilya, tapos nakumbinsi ng mga komunista, ang gagawin, mag-NPA, papatay ng mga sundalo. Hindi bali sana kung ang sundalo, naaktuhan mong masama ang ginagawa. Pero sundalo na magme-maintain ng kapayapaan, aabangan nitong mga NPA, papatayin. Anong rason nyo para patayin ng sundalo? Kung laban kayo sa gobyerno, bakit ang sundalo pinapatay nyo? Batas yung ipinapagtanggol ng sundalo eh. Ang kanilang ginagawa, order of the commander-in-chief. The commander-in-chief is acting under the Constitution. Tapos sabi ng mga NPA, pinagmamalasakit daw nila ang Pilipino. Eh ang Pilipino ang nag-formulate ng konstitusyon. Yun ang ipinatutupad ng commander-in-chief na presidente. Itong sundalo, inuutusan lang ito. Sinusweldohan lang ng kapiranggot. Aabangan mo't saka mo ngayon mamasakir ang mga sundalo kagaya nung sa 44. Anong misyon itong mga tinamaan ng magaling na mga NPA, ng mga ateistang ito na hindi naniniwala sa Diyos? Hindi naniniwala sa Diyos. Kaya pagka nagkaroon tayo ng gobyerno sa Pilipinas na hindi naniniwala sa Diyos, yung komunista, pag pinalusot nyo yan, todas na tayo. Gagawin tayong alipin. Gaya ng ginagawa sa North Korea at ginagawa sa China. No? Gipit ang mga tao, hindi lang makakibo. Kasi pag kumibo ka, patay ka. Lahat nung nag-leak ng video, yung lahat ng nag-leak ng video sa social media, kahapon, nabalitaan ko, wala na lahat, missing na. Missing na sila lahat. Meron kasi akong Chinese na kaibigan na nagpapadala ng mga impormasyon, mga kapatid. Kasi marami na rin tayong mga members na Chinese sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nagkakaroon ako ng, parang ako nababurden ako eh. Ako ang, akin bumabagsak ang mga, kung ano-anong mga problema, no? Eh sabi ko, wala talagang makakagawa nito.
Kahit na yung pinaka-powerful pang tao sa mundo, hindi kaya yan. Kapatid, pinalulungkot ko, ang sagot ko sa iyo, ha? Kasi, paano malulutas? Sabi mo, ang lahat ng problema sa ating bansa, naku po, habang may relihiyon na demonyo sa mundo, hindi mo malulutas yan. Yang ateista, relihiyon ng demonyo yan eh. Denying the existence of God. Yung agnosticism, relihiyon ng demonyo yan. Akala nung iba hindi relihiyon. Relihiyon yan. Ang relihiyon kasi, paniniwala, belief. A system of belief. Yan ang definition ng religion sa dictionary. A system of belief. There are those who believe in Buddha. It's a kind of religion. There are those who believe in the sayings of Shinto. It is Shintoism. Oh. And what do you call atheism? It's a form of religion also. Denying the existence of God. Embracing the stupidity of Charles Darwin. Na ang tao galing sa unggoy, ang universo galing sa Big Bang. Yan ang mga kagaguhan na pinaniniwalaan itong mga walang Diyos na ito na ayaw maniwala sa Biblia. Mga system of belief yan, religion yan Paano mo ngayon lulutasin lahat ng problema pagka confronted ka ng ganyang klaseng mga tao na karamihan sa kanila mayayaman, nasa poder? Are we going to fight them? I see no solution. The only solution I see are the words of God in the Bible. He will destroy those who destroys the earth. And He will reign for 1,000 years in the coming millennium to put down all authority and power. 15:24, I want to read it again. Then cometh the end when He shall have delivered up the kingdom to God, even the Father. When He shall have put down all rule and authority and power. Sabi sa Bisaya, unya moabot ang katapusan sa diha igatugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios ug Amahan. Sa diha nga mawagtang na niya ang tanang pamunuan ug ang tanang pagbulutan ug kagamhanan. Sabi sa Kapampangan, kanita datanging kawakasan nung ya ibyen na nang kayarian king Dios sa igpa. Nung ala ko na hanggang pamanya ko pati hanggang kapayan ampon kayo payan. Kalpasana umay ti panungpalan intuno yawat na ti pagarian iti Dios ken Ama intuno maikat na aminin a panagturay ken amin a panguluen ket panakabalin. Dangan ang katapusan sa pagtao niya kan kahadean sa Dios na Ama, kung mapara na niya ang gabos na pagsakop, asin ang gabos na kapangyarihan, asin kabagsikan. Niya ang katapusan, kung matugyan niya ang gingharian sa Dios nga Amay, sa tapos nga nalaglag niya ang tanan nga pagdumala, pag ang tanan na pagbulutan, kaggahum. Kaya mangyayari lang yung pagbabago, kapatid, pag bumalik si Kristo. I'm sorry, there is no human solution to all this problem. Paano mo ngayon susolusyonan niyang coronavirus? Papapasukin yung mga Chinese na galing sa China, 10,000 lang. Kung may makapasok na 10 doon, pupunta sa iba-ibang probinsya, di magkakalat na ng coronavirus yon. Ano ba naman kayong mga taga-custom? Tatapang ng hiya ng mga gumagawa niyan. Wala kayong awa sa inyo mismong pamilya. Pakainin niyo ang pamilya niyo ng nakaw. Mahiya kayo, mga taga-custom. Hindi ko lang nila lahat, pero mahiya sana kayo. Mga ina niyo, kakapal ng pagmumukha ninyo. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid na Ryan. Sana naunawaan mo ako. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. At sana po ipagpatuloy kayo ng pagsubaybay sa mga palatuntunan ng kapatid na Eli Soriano at ang iba-iba po nating mga
Bible expositions. Sa Camarines Sur naman po tayo, si kapatid na Edwin Salenga, kasama natin mga panauhin. Tuloy po kayo dyan sa Camarines Sur. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Narito po si kapatid na Jesse Danieles, isa pong Katoliko at ang kanya pong katanungan. Good evening po, Brother Eli. May isa po akong katanungan na ihandog po sa inyo. Ano po ba ang Kanino ba yung tanong? Sa'yo ba o dun sa katulong mo dyan? Parang duda ako na yung tanong na yan eh, hindi sa'yo eh. Dahil kung sa'yo yan, dapat hindi mo binabasa, di ba? hindi ko maintindihan po ang sulat po. Nirevis pa po. Alam mo, kung tanong mo yan, dapat alam mo. Kapatid, di bale, babalikan na lang kita mamaya-maya, ano? Kasi hindi tayo dapat magsayang ng oras eh. Kabisaduhin mo muna yung tanong mo, kapatid, ano? Sige po, at puntahan muna po natin ang mga taga Baguio City. Si kapatid na Jonathan Perez, kasama na ating mga panauhin. Tuloy po kayo dyan sa Baguio City. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. At ang kapatid po natin magtatanong dito, isa po siyang Baptist. Narito po siya, si kapatid na Marlon Pia. Kapatid Nelly, salamat po sa Diyos. Ang katanungan ko po, ito po. Lang po. Kapatid Nelly, meron po kasing mga ngaral ng Baptist na nagsasabi na may pinakita po siyang verse sa akin na Hebrew 11 verse 1. Pinaparatang niya po na hindi na daw kailangan ng hindi na daw kailangan ng ebidensya. Pero pag ako ba ang magtatanong sa inyo pag ako ba ang maghahanap sa inyo ng ebidensya, kasi sinabi niya po nung nagtatanong ako sa kanya, naghahanap ako ng ebidensya, na-trap daw ako sa ebidensya. Ngunit kung ako ba magtatanong sa inyo at maghahanap ng ebidensya, sasabihin niyo po ba yun? Alam ko po na tama yung sagot niyo. Mga kapatid na Baptist na nakikinig po, wag sana po kayong magagalit. Gusto ko lang pong masabi ni Brad Eli yung katotohanan na nasa Biblia. Salamat po sa Diyos. Baptist ka ba, kapatid? Kapatid, natanggal na po ako doon. Umalis na po ako doon, kapatid. Binabati kita. Kasi kung sabihin mo sa akin Baptist ka, ikinalulungkot ko. Kasi ganito, ano? Alam mo, yung 11.1 ng Hebrew, i-Englishin mo lang, makikita mo yung tama eh. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sasabihin ng pastor mo, hindi kailangan ebidensya. Baka hindi marunong kahit kapirasong English yung pastor mo. Ang faith may evidence. No. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Alam mo kapatid, may bagay hindi nakikita. Pero may katunayan yun. No? Halimbawa, nakakita ka yung lolo mo patay. Huwag namang mangyari, no? O palagay mo na, ako na lang ang patay. Baka mamaya sabihin mo, pinapatay ko yung lolo mo eh. Nakita mo ako nakahandusay. Hindi na ako kumikilos. Ginigising mo ako, hindi na ako magising. Ano ibig sabihin nun? Santiago 2:26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ayon. Ang katawan, pag walang espiritu, patay. Kaya pag ang katawan buhay, ang ibig sabihin, may espiritu pa ron. Yung espiritu ng Diyos ng buhay na inilagay niya sa katawan.
Hindi mo nakikita yun, espiritu yun eh, no? Pero nagmamanifest yun dahil meron na nagiging resulta yung espiritu na hindi mo nakikita. Parang ganito. Yung oxygen, hindi mo nakikita yon, kapatid. No? Pero yung oxygen na yon, diyan sa lugar mo, meron dyan. Ayan, no? Ang manifestation na may oxygen dyan, nakakahinga kayong lahat dyan eh. More or less siguro, nasa mga 40 kayo o 50 katao dyan sa Baguio. Ang pruwebang meron dyang oxygen sa lugar nyo, hindi kayo namamatay. Nakakahinga kayo. Eh sa isang eroplano na ang tawag doon na depressurized, eh nasa taas, walang oxygen, namamatay lahat yun eh. Mahigit na 400 passengers namatay dahil in the absence of oxygen. Ibig sabihin, yung presence of oxygen, merong evidence yun. Ang ebidensya, kahit hindi mo nakikita yung oxygen, meron kayo diyang oxygen, no? Hindi ko nakikita, pero nakikita ko gumagalaw ka, ngumingiti ka pa ngayon, eh, oh. Ibig sabihin, kung walang oxygen dyan, kakapusing ka ng hininga, tingnan ko kung makangiti ka. Wala pa ako nakitang hindi makahinga na nakangiti. Ang ibig sabihin, yung oxygen na hindi nakikita, may pruweba yon, may ebidensya yon, may manifestation yon. Kung nag-iisip ka, pero kung wala kang isip, kagaya ng pastor mo, hindi nakatakatakang sabihin niya yun, ano? Ang pananampalataya may ebidensya. Kaya tayo sumasampalatayang may Diyos, may ebidensyang may Diyos. Yung ateista, walang ebidensya yan. Huh? Ang mga theist o ang kumikilala sa Diyos, may ebidensya tayo na may Diyos. Ano ang ebidensya mo? Sino ang may hawak ng poder? Bakit ang araw hindi umaalis sa lugar? Ba't ang mundo, bilyon taon nang umiikot? Hindi naalis sa lugar. Wala namang may hawak na physical. Wala namang nakaduktong na physical. Basahin natin ang Job. Sa isang talata, 26:7. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Nakasulat yan sa Biblia, libo-libong taon na, halos mag-4,000 taon na, wala pang telescope noon. Pero isinulat yan, mayroong pagkasi ng Espiritu Santo. Na ngayon, makikita mo talaga, ang lupa nakabitin sa wala. Walang physical thing. Pero mayroong isang spiritual power that holds the earth in place. And that is the power of gravity, which comes from God. The exactness of gravitational pull of all the planets in the solar system and the gravitational pull of the sun and the surrounding stars in the Milky Way galaxy holds our planet and our place in the universe in its exact place. No? Yun ba sabihin mo, walang Diyos? Sino may gawa nun lahat ng yun? Lumitaw na lang basta. Kagaguhan yung mga si Einstein, si Darwin, galing daw sa Big Bang. Ang may Big Bang, yung kukote ng mga gagong ateista na yan. Yan ang na-Big Bang. Sumabog ang utak, kaya wala nang utak ngayon yung mga ateista. Biro mong sabihin mo nang galing ang lahat ng bagay sa Big Bang. Kaya meron ng lahat ng bagay, umiiral, merong isang hindi nakikita na gumawa ng lahat ng bagay. Ang tawag ng Biblia ron, ang Diyos. No? Iyon ang ayaw paniwalaan nitong mga ateista. And He is a God of intelligence and order. Somebody who thinks cannot deny the existence of an intelligent designer. Kaya yung mas matitinong siyentipiko, siyempre may mga siyentipiko gago rin eh.
Kagaya ng mga siyentipikong ateista. Pero yung pinakamatitinong siyentipiko sa mundo, naniniwala sa Diyos. Hindi sila naniniwala na yung bilang ng selula, no? Yung mga bilang ng connecting rod sa mga selula ng tao, hindi sila naniniwala na yun bunga ng Big Bang o galing tayo sa unggoy, no? Lalo na si scientist sa Kaku ng Japan, napatunayan niya na mismo yung mga cells ng tao, talaga naman totoo yun kahit magtingnan mo sa microscope may mga interconnections na napakaganda ng design, may exact number ng kung anong mga number yung kailangang matuklasan para ma-unlock yung cell para makapasok ang virus, para makapasok ang bacteria, no? Doon sa cell. It's wonderful. Ang defenses na inilagay ng Diyos sa human body, napakaganda. Pinag-aaralan ko kapi-kapi rason. Hindi naman ako siyentipiko, wala naman akong pinag-aralan. Wala naman akong naabot na kung anumang mataas na pag-aaral. Pero kumbinsido ako sa siyensya that there is someone who designed everything. Napakaganda ng pagkakadisenyo. Pwede mo bang i-deny itong sinasabi ng Bibliang ito? Sa 37 ng Job, pakinggan nyo, maitatanggi mo ba ito? Basahin natin, kapatid na Daniel. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Tingnan mo, ang deklarasyon ng Biblia, almost 4,000 years ago, ang lahat pala ng tao may tatakan Diyos. Ibig sabihin, God is dealing with our person and identity individually. We were not created at random. No. Every person receives a mark in his hands, proving to him na siya ay individual creation ng Diyos. Ang sabi diyan, tinatatakan ng Diyos ang kamay ng bawat tao upang malaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Malaman mo, malaman ko na ako, creation ng Diyos. Ikaw creation din. Individually, we were created. Our identity is not unknown to God who created us. Anong prueba? Ito. Bawat tao may tatak. Walang magkapareho. Para sabihin mo na Big Bang yan o kaya yan product of evolution. Pagka-evolution, totoo, magkakaroon ng similarity. Sa tao, walang similarity yung tatak na inilagay ng Diyos Basahin natin ito, kapatid na Daniel, na 1892 discovery of Francis Galton. Ito po ang sabi, Francis Galton was able to scientifically prove that fingerprints do not change over the course of an individual's lifetime, and that no two fingerprints are exactly the same. According to his calculations, the odds of two individual fingerprints being the same were 1 in 64 billion. Yon, walang taong magkapareho ng fingerprints. As early as the 19th century, natuklasan na yan. Pero nakasulat yan sa Biblia, 4,000 taon na nakaraan, halos. Halos 4,000 taon na. Kasi isinulat ang libro ng Job, 1473 BC. Ngayon ay 2020 ng AD. Adding 2020 to 1473, ibig sabihin, more or less 3,700 more or less years ago, nakasulat sa Biblia, na ang taong nilalalang ng Diyos, nilalagyan niya ng tatak ang bawat isa. Bawat tao may tatak. Undeniably true na bawat tayo, bawat isa sa atin, mayroong fingerprint. Walang magkapareho. Ang posibilidad lang sa pag-aaral ni Dalton na magdalawang tao magkakapareho ng fingerprints, mangyayari 1 sa 64 na bilyon.
Pipitong bilyon pa ang tao sa mundo ngayon eh. So lahat ng tao ngayon, walang magkapareho ng fingerprints. Tama ang sabi ng Diyos, mag-4,000 taon na nakakaraan, ang ating fingerprints, tatak ng Diyos yan sa atin para maintindihan natin na bawat isa sa atin concerned siya. Bawat isa sa atin kilala niya, alam niya lahat ng tao umiiral sa mundo. 2:24-25 ng Juan. Pakinggan nyo. Datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao. Makakapagtiwala ka ba dyan? Sasabihin, walang ebidensya. Ayan ang ebidensya, oh. Kilala ng Diyos ang lahat ng tao. The proof na kilala niya, bawat isa may individual na tatak siya na walang kapareho. Kasi ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang pagkakapareho ng dalawang fingerprints ng dalawang tao, isang chance sa 64 billion. Kaya kapag tinignan mo, pati yung mga Siamese twins na magkaduktong, pati yung identical twins na magkamukhang magkamukha, pagdating sa fingerprints, magkaiba eh. Nakikita nyo mga kapatid, itong magkapatid na ito, magkaiba fingerprints eh. Lumaki sila dyan, Siamese twins sila. Pero magkaiba ang fingerprints nila. Miski yung mga identical twins na magkamukhang magkamukha sa lahat ng paraan, pero ang kanilang fingerprints magkaiba. Pinatutunayan sa atin na ang sinasabi ng Diyos sa Biblia totoo. Yan ang ebidensyang may Diyos eh. Kita mo kapatid? Ang ebidensyang may Diyos, yung katuparan ng kanyang salita at pinatutunayan ito sa discovery ng mga siyentipiko. Kaya ako meron akong pruweba na ang Biblia totoo eh. Walang scientific makaka-deny yan eh. Marami pang ibang mga pruweba sa Biblia. Para sabihin mo na ang pananampalataya, hindi kailangan ng ebidensya, bobo. Bobo yung nagsabi sa iyo, kapatid. Kaya nga sumasampalataya ka, may ebidensya eh, na merong nag-e-exist na Diyos. Idini-deny lang yan ng mga ateista at ng mga komunista. Pero ang Diyos ay nag-e-exist. No? Marami pa sana akong gusto sabihin, kaya lang mauubos ko oras, kapatid na Marlon eh. Pwede na sa iyo yung sagot na yan, kapatid na Marlon. Hindi po, kapatid na Eddie, salamat po sa Diyos. Sana po maanib na po ako sa tunay na iglesia po. Ay, hindi naman kami nang hahatak ng miyembro eh. Para maanib ka, nasa iyong sariling desisyon yun. Nakaalis ka na pala sa baptist eh. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Tanggapin mo ang katotohanan sa buhay mo, kapatid. Bago ka ma-coronavirus. Huwag naman sana, kapatid. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Baguio City at nandito naman po ating mga panauhin sa Apalit, Pampanga. Si kapatid na Roland Ocampo, tuloy po kayo dyan sa Apalit, Pampanga. Brother Roland? Opo, kapatid na Daniel, salamat sa Diyos sa pagkakataong bigay ngayong araw na ito. Ang magtatanong po dito, kapatid na Eli, ay si kapatid na Randy Lugas, isang protestante. Sige po, kapatid na Randy. Magandang gabi po sa amin dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo dyan, Brother Eli. Ang katanungan ko po ay ganito. Ang nangyayari pong lindol dito sa Pampanga o sa buong mundo at yung pagputok ng mga bulkan po, ito po ba ay pinaparamdam ng Diyos sa mga tao na magbalik loob na sa Kanya? Dahil marami pong mga tao na hindi sumunod sa Kanyang mga utos at hindi nakaalala sa Kanya. Ang pangalawang katanungan po kapatid. Tama na lang yun. Marami pa po eh. Pag dinalawan nyo, hindi ko na rin masasagot yung iba. Kaawa naman sila, no? Pero para dito sa isang, ano pangalan nito? Isang nasa chatboard, ano? Ram Mendoza, scripted daw ang tanungan.
ang husay mo namang manghula ng mali. Scripted daw ang tanungan. May ebidensya nga ako eh. Di ba, pinatigil ko yung nagtatanong na hindi niya alam yung tanong niya. Eh, hindi scripted ang tanungan dito. Tanungin mo yung bisita sa apalit. Kapatid, nasabi mo na ba sa akin yung tanong mo kanina? Hindi pa po. Eh, paano scripted? Kinausap ba kita? Hindi pa po. Kaya, yung kasinungalingan mo, Miss Mendoza, mag-ingat-ingat ka, napakasinungaling mo. Kanino ka bang alagad? Kay Kibuloy o kay Manalo? Kasinungalingan yan, hindi scripted ng tanungan dito. Yan nga ang ebidensya kung hindi scripted eh. Pagka binabasa duda ako eh. No? Dapat kasi kung magtatanong ka, yung mismong tanong mo, akong script dito, no? Basta ang tanong ng kapatid na Randy, pagka nangyayari ba, lindol o kung ano-ano, nasa 9.5 yan ng HOB. Kapatid na Randy, pakinggan mo ha. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Daan mo kapatid, ang Diyos nagagalit. Dahil sa kasamaan ng tao, nagagalit ang Diyos. Galit siya sa kasamaan. Para iparamdam niya yung kanyang galit sa kasamaan, ang isang paraan, yung nature. Ano yon? Yung lupa nanginginig, nililiglig niya ng kanyang kapangyarihan. Ang isa pang manifestation, yung nasa aklat ni Isaias. Basahin natin yung, nasa aklat ni Job, o ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, kapatid na Daniel 25:32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Yung pagdating ng mga malalakas na bagyo, manifestation niya lang dahil sa kasamaan ng tao nagagalit ang Diyos. Yung pagputok ng bulkan, yung nakasulat doon sa aklat ni Propeta Isaias, o sa awit, ganito naman ang nakasulat, 104:32. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig, kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Sabi ng Biblia, na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. O diba yung lindol? Kanyang hinihipo ang bundok at nagsisiusok. Kaya yung mga natural calamities kuminsan, manifestation yan ng galit ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Paalala yan, kung tawagin sa English, wake up call. Kahit yung tsunami, basahin natin dun sa aklat ni Propeta Amos sa 9:6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kaniyang pangalan. O, tiyan mo kapatid, pati ang mga tsunami na yan nangyayari para iparamdam ng Diyos na mayroon siyang hinanakit sa tao dahil sa kasamaan. Sabi nga dun sa pasyon, tunay maghihinanakit, sa'yo ang poong marikit, hintot pilak, yamang munti, sa'yo'y di pinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Ayan, no? Naghihinanakit ang Diyos sa tao. Meron siyang inanakit,
pagdaramdam sa kalooban. Dahil sa ating mga kasama ang ginagawa araw-araw. Kaya pag nakakakita ka ng sumasabog na bulkan, dumarating na tidal wave na malakas, gaya nung dumating sa Taiwan o sa Thailand ba yun? No? Pagka merong pumuputok na bulkan, yan, manifestasyon yan ng paalala ng Diyos sa tao. At huwag kayong maniniwalang kayang patigilin ni ni Kibulo yan. Huwag kayong hibang, mga kababayan. Okay na yan, kapatid na Randy, sa sagot? Okay na po. Salamat po sa Diyos. Nalawaan ko po, kapatid na Eli. Salamat sa Diyos. Balik kayo uli. Sa Biyernes, meron tayong Bible study. Yun malawak na pag-aaral ng Biblia. Salamat po sa Diyos. Daniel. At meron naman po tayong mga panauhin na nasa Singapore, kapatid na Eli, kasama ni kapatid na Robert Navoa. Tuloy kayo dyan sa Singapore, Brother Robert. Thanks be to God, Brother Daniel and Brother Eli. Our guest here in Singapore is Brother Kelvin Tan, 38 years old, a Christian, but he is a former member of Kibuloy. Go ahead, brother. Thanks be to God, Brother Eli. I'm Kelvin Tan from Singapore. I'm a former member of Kibuloy and a former student of Iglesia Ni Cristo. But they doesn't satisfy my spiritual hunger. But when I listen to you, you satisfy my hunger. And my question is, since Kibuloy is a false preacher, why are so many people following him? Salamat po sa Diyos. I'm happy to hear from you, Brother Kelvin. It is in the Bible, it was foretold in the Bible 2,000 years ago that false prophets will have many followers. 2 Peter chapter 2, verses 1 to 3. Let us read. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Tinan mo, kapatid, you see that, Brother Kelvin. No? There shall be false prophets, false teachers. Even among the community of the scattered Christians, because in this particular epistle, Peter the Apostle is writing to the scattered Christians all over the places where they were persecuted. They were scattered. Let us read 1 Peter chapter 1, verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. These people who are Christians in Jerusalem were scattered all throughout these regions. Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, etc. Now, to them, the Apostle Peter wrote, there were false prophets also among the people. Where they are, there are false prophets. It's a warning from the Apostle Peter. Even as there shall be false teachers among you, among them, because they were scattered all throughout those regions, who privily shall bring in damnable heresies, like Kibuloy. Heresies, that there is no more end of the earth, that he is now seated in power as the appointed Son of God, he is the replacement of Lucifer, all those damnable heresies. That God acquired his name, and the name of God now is the name of Apollo Kibuloy. Those are damnable heresies. Pure stupidities. But people believe. Why?
Because God knows every every person on the planet, and God have seen the possibility of the deceit that these false prophets will spread throughout the world. That's why in verse 2, many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evilly spoken of. That's why the Church of Kibuloy now is one of the reasons why people do not want to believe in God anymore. Reasons of atheists to reject religion because of these false prophets in our time. What is happening now? It's the truth which is in the Bible. By reason of these false prophets and their pernicious ways, the way of truth shall be evil spoken of. They are made, prophets now are made laughing stocks of atheists, even to the detriment of those who preach Christ with a good conscience. Even us are being mocked because of these false prophets. Imagine to say that you own all the gold in the world. Will a person with right thinking acknowledge that or believe that? Kibuloy said, all the golds in the United States and in Germany is his. If that is true, why your members are being caught begging in airports, streets, knocking at the doors of houses all over the world? Why are there complaints of human trafficking filed against you by the FBI? Why? And there are now 3 officers of the Church of Kibuloy in California that are in prison. If I were the FBI, I will imprison Kibuloy, not those poor people. Because they were just instruments, servants of Kibuloy. If I were the FBI, I will investigate more profoundly of what is happening in this religion. Why? Because these people will not reach such places and cannot stay there if nobody is directing their... You see the logic, Brother Kelvin? There must be a director behind this. And this is against the law. There are so many complaints against them now. God is exposing them. It's not my opinion, it's not a gossip. It is in the news that there is now a complaint. There are many complaints for 3 officers of the church of your group operating illegally in some parts or maybe in all parts of the U.S. I do not know exactly what are the complaints filed, but we have members there who are knows. But you see, these things are happening because of false prophets. The greatest evil in this world is the spirit of the false prophets, which came from Satan, practically destroying everything in this earth. Even the faith in God is being mocked by the godless people because of these pernicious ways of these false prophets. And by the way, you have to note that many shall follow their pernicious ways. Brother, the word many in the Bible can be billions. Can be billions. There are billions of Buddhists on earth. Probably 1.1 billion.
there are 1.2 billion Catholics. Counting by number, the members of Kibuloy are, by percentage, they will not even reach 1% of the population of the world. So do not say that they are many. There are those who are much, much more numerous than them. But do not marvel, do not worry, do not be preoccupied. Believe in what the Bible says. There will be deceit in the last days. Many shall be misled. Many false prophets, and many shall follow their pernicious ways. I do not believe that there are 7 million members of Kibuloy. They cannot prove that mathematically. Even the 10 million members claimed by the Iglesia ni Manalo, those are blatant lies. Let us put this in court. And let the court investigate. If really there are 10 million members of the Iglesia ni Cristo, I beg to disagree. I beg to disagree that there are 7 million members of Kibuloy. No. Maybe there are 10 millions, tens of millions, who donated to Kibuloy in the streets of the U.S., in airports, etc. But they are not members. Understand the answer, Brother Kelvin? Brother Eli. Thank you, and I'm inviting you for our Bible study on Friday, God willing. Yes, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos dyan sa mga nandyan sa Singapore. Sa Brunei, Darussalam. Bigyan mo lang pansin itong nasa isang comment, no? Opo, tignan natin ang Emmanuel Tayag. Wala kayong mapapala kay Eli Soriano, kawawa kayo, ililigaw kayo niyan sa tamang iglesia, sa impyerno ang tungo nyo. Sabi Wala ka lang mapapala, ba't nakikinig ka? Huwag ka makinig, sara mo yung computer mo, tanga! Ba't nakikinig ka, wala palang mapapala? Ba't interesado kang makinig? Ba't maraming mga tik-tik? Kasi, alam mo na may mapapala ka, ayaw mo lang tanggapin. No? Maghanap ka ng mga ngaral na lahat ng areas of life tinatalakay. Kahit yung Papa sa Roma, hindi mo maililitaw eh. No? Sabihin mo walang mapapala. Makinig ka lang sa balita ko, may mapapala ka eh. No? Makinig ka lang sa binabasa kong talata, may mapapala ka eh. Alam ko namang alagad ka lang ng mga kalaban ko eh. Awa-awa ka naman, kapatid na iyo. Ganda pa naman ang pangalan mo. Emmanuel Tayag. Awa-awa ka naman. Sana pagpalain ka ng Diyos sa hinaharap, kapatid. Yan, salamat po. At puntahan natin ang Brunei, Darussalam, si kapatid na Carlos de la Rosa, kasama ng ating mga panauhin. Sige po, tuloy po kayo dyan sa Brunei, Darussalam. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po dito, si Brad Gerson Pio, isang born again po, 30 years old. Maraming salamat po sa binigay na pagkakataon sa akin. Maraming salamat na magtanong po sa inyo, Brother Eli. Maraming salamat po sa Diyos. Naniniwala po ako na tinanggap na si Kristo ay Diyos at ang aking tagapagligtas. Ngunit di po ako nagsisimba. May katiyakan po pa din po ba na ako ay maliligtas pagdating ng araw? Hindi naman lahat ng naniniwala kay Kristo maliligtas, kapatid. Kaya kailangan nga nagbabasa kayo ng Biblia para hindi tayo naloloko ng mga pastor eh. Sa Mateo 7:21, ang sabi ganito, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Kaya sila nagsasabi, Panginoon, Panginoon, Lord Jesus, Hail Jesus, we love you Jesus, etc. No? Naniniwala sila kay Jesus Pero sabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Sabi nga dun sa Mateo 6:9, pray unto this manner, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Sundin ang kalooban mo kung paano sa lupa, gayon din sa langit. Ayun kapatid, kailangan para makapasok sa langit, hindi yung maniwala ka lang na si Kristo Diyos o kung anuman, Panginoon o tagapagligtas. Kailangan tanggapin mo ang kalooban ng Diyos, gawin mo. Paniwalaan mo yung kanyang sinasabi. Gawin mo yung kanyang sinasabi. Sundin mo ang kanyang utos. Yun ang isa sa mga nasa talata ng Biblia, 28:20 ni Mateo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, sabi sa mga apostol, ituro nyo sa kanila, ganapin. Gaganap ka ng kalooban ng Ama sa langit. Ganapin ang lahat ng bagay na inutos ko. Kailangan yun, kapatid. Huwag kang gumawa ng sarili mong kaligtasan na ikaw ang mag-iimbento at tinanggap ko na, ligtas na ako, para kang baptist. Tinanggap si Kristo, kahit ano gawin, ligtas na. Mali yun. Tinanggap mo si Kristo, dapat gawin mo yung kalooban ng Diyos na sinasabi ni Kristo. Yun ba maliwanag sa'yo, kapatid na Carlos? Gerson po, brother. Ayaw mo yata sumagot Kapatid na, ba't Carlos ang nakalagay? Nakalagay kasi rito Carlos Kapatid na Gerson, patawad hindi ko kasalanan, nakalagay sa monitor ko. Carlos ka, Gerson ka pala. Naintindihan mo ba yung sagot ko, kapatid na Gerson? Malinaw po, Brother Eli. Sana, umpisahan mo nang umalam ng kalooban ng Diyos. Meron tayong mga indoctrination sessions. Wala namang bayad yan kahit ano. May merienda pa nga yan kahit pansit na walang lasa lang No? Pag magpupuyat ka na mag-aral ng doktrina, paglilingkuran ka naman ng mga kapatid natin. Diyan sa Brunei, may mga kapatid tayo dyan a-assist sa'yo, tutulong sa'yo. Pag-aralan mo ang kalooban ng Ama sa langit. Huwag mo niwala doon sa kagaya ng mga Baptist na tinanggap si Jesus, ligtas na. Anong Jesus ang tinanggap nyo? Jesus na imagination nyo. Hindi yan ang Jesus ng Biblia. Napakaraming Jesus ngayon. 11 ng 2 Korinto. Unang pakinggan nyo, 11:4. sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sin mo na lang, tapon mo sa basurahan, wag mo nang pahalagahan yan. Ibang Jesus, ibang ebanghelyo, ibang espiritu. Sabi ng mga apostol, may mangangaral niyan. Ang dai ngayon nangangaral, ibang Jesus. May Jesus na Bisaya. Bisayang Kapampangang Hilaw, ano? Kung ano pinagsasabi. Siya may-ari ng lahat ng ginto. Sa Amerika, gusto ko nga isumbong kay Trump, di ko lang nakakausap si Trump Alam mo ba, Presidente Trump, may umaangkin ng mga lahat ng ginto sa Fort Knox sa Amerika? Inaangkin yan kung alam lang ni Trump yun, baka kumilos yun Kanya daw lahat ng ginto sa German Gusto ko rin isumbong kay Margaret Thatcher Kilala ko yata yun Kaya lang,
Wala na siya sa lugar. Iba na yata ang ano ngayon sa Germany eh. Isipin mo, kanya raw lahat ng ginto sa Germany at saka napakaraming kahibangan ngayong umiiral sa mundo, no, mga kapatid. Kaya tayo dapat, vigilant tayo. Alamin natin ang kalooban ng Diyos. Brad Gerson, bukas na bukas kung loloobin, umpisahan mo ng mag-aral ng doktrina. Huwag kang maniwalang tinanggap mo si Jesus lang, ligtas ka na. Baka ang natanggap mong Jesus ni Kibuloy, naku po, malamang-lamang, ang baksak mo sa impyerno. Hindi sa kaligtasan. Yan ang masasabi ko sa iyo. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos at dyan sa inyo sa Brunei, Darussalam. Babalik na po ba tayo dyan sa Kanaman, Camarines Sur? Kapatid na Edwin Salenga. Tuloy po kayo dyan. Sige. Kapatid, dyan sa Camarines Sur, tanong mo napagkamalan pa tayo, scripted daw ang tanungan. Kaya kita hindi pinayagan kanina. Ngayon, umpisahan mo na. Yung talagang tanong mo, wag mong hindi galing kahit kanino, kapatid. Hello po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. And times 2. Ano po ba ang kalagahan ng buhay ng isang tao sa Diyos? Maganda yung tanong mo. Anong kahalagahan ng buhay ng isang tao sa Diyos? Gis 29 ng Mateo. Pakinggan mo, Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama. Natin. Are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father. 30. But the very hairs of your head are all numbered. Please, sa Tagalog, Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Sa Bicol, ang sabi dyan, kapatid, tinan mo alagad minsan ngani ang mga, 29. Kung ipinagpapabakal ang duwang dignos nin sarong sentabo, asin ni saro sa sainda, dai mahuhulog sa daga, na dai maisihan kan sa indong ama. Alagad minsan ngani ang mga buhok nin sa indong payo, nabibilang gabos. Diyan pinakikita ni Kristo, gaano kahalaga ang buhay ng tao, kapatid. Pati pala yung ating buhok, binibilang ng Diyos. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Pati buhok natin, bilang niya. Kaya lang siguro titigil lang magbilang ang Diyos pag kalbo ka na. Pero para patunayan sa yung mahal ka ng Diyos, pati buhok mo binibilang niya. Kaya nung napanganib si Pablo, napanganib siya, saka yung kasama niya, 275 sila, lulubog yung barko. Nagpadala ang Diyos ng anghel. Ipinasabi niya kay Pablo, ang sabi ganito, 27-23 ng Gawa. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran, na nagsabi, huwag kang matakot, Pablo, kailangang ikaw ay humarap kay Cesar, at narito, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. Nagbigay ng guarantee yung anghel, hindi kayo mapapahamak. Kahit ang barko masira, hindi kayo mapapahamak. Kasi kailangan makarating ka kay Cesar. Ibig sabihin, makakarating sila sa Roma. Naglalakbay sila, inabot sila ng bagyo .
Ano ang garanti ang sinabi ng anghel kay Pablo? Itaas natin doon sa 34. Kaya nga, ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsikain, sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo, sapagkat hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sino man sa inyo. Tabo? Sa pag-iingat ng Diyos sa kanila, kasaka kay Pablo, ginaranti nung anghel, kahit isang buhok hindi mawawala sa ulo nyo. Biro mo nasa bagyo ka, tapos mawawasak na yung barko, pinagtatapon na lahat ng mga kargamento. Pero isang buhok sa ulo hindi mawawala. Ibig sabihin, mahalaga ang buhay ng tao sa Diyos, kapatid. Mahalaga kaysa maya. Ang maya ay pinagbibili 2 isang beles. Kumbaga sa ating panahon, 2 isang pera, 1 centavo for 2. No? Kahit isang maya hindi mahuhulog sa lupa, hindi mamamatay, kundi pahintulot ng Ama. Ibig sabihin, ganun tayo kahalaga ang buhay ng tao sa Diyos. Kasi alam ng Diyos yung buhay na yan, ibinigay niya para gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay para tayo sumunod sa Kanya, pasakop sa Kanyang mga utos, gumanap ng Kanyang kalooban. Iyon ang naunawaan ng mga apostol, ng mga propeta. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa utos niya, yan ang buong katungkulan ng tao. Kaya tayo nag-i-exist para sumunod tayo sa Diyos. Gumawa ng Kanyang utos na mabuti. 2:10 ng Efeso. Sapagkat tayo'y Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan, sabi ng Biblia, ginawa tayo para gumawa ng mabuti na siya nating dapat lakaran sa buhay. Kaya ang buhay mahalaga, kapatid, para sa Diyos. Napakahalaga ng buhay. Kaya pagka ikaw pumatay ng tao, mananagot ka sa Diyos Kasi mahalaga yung buhay ng tao. Wala naman nakasulat sa Biblia, pag pumatay ka ng manok, maiimpyerno ka. Utos nga ng Diyos yun, kung magugutom ka, pumatay ka ng hayop. Pero tao, huwag kang papatay. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Iibigin mo ang iyong kaaway. Nagpapakita yung mga aral na yan ng kahalagahan ng buhay. Naunawaan mo, kapatid na Jesse? Opo, Brother Eli. Alam mo, ganito, mas mahaba pang gusto ko sanang gawin, kaya lang hindi pwede ngayon Meron pa yata naghihintay no? Ha? Wala na tayong oras Kaya inaanyayahan ko kayo sa Bible study, kapatid na Daniel, Para siguro magandang paksayang halaga ng buhay, no? Opo, kapatid na Eli, kung loloobin po ng Diyos ay meron po tayong Worldwide Bible Study sa darating na Biyernes, February 21, alas 7 din po ng gabi, Philippine Standard Time. Kaya muli po tayong nag-aanyaya sa lahat ng ating mga panauhin na nakadalo ngayon at maging doon po sa mga nakamonitor sa iba't ibang platforms na ginagamit po natin. At sana makapag-imbita rin po kayo ng inyong mga kaibigan, ng mga kakilala, pagtanongin din ninyo at malaman nyo po na scripted po yung binabasa ng kapatid na Eli na nasa script, sabi ni Brad Pitt, nasa Holy Scriptures. Pero yung tanong na itinatanong ay hindi po yun scripted. Pero yung mga duda, matagal na hong issue yan panahon pa ng nag-uumpisa pa lang kami, marami na pong ganyang mga duda. Pero yun po yung mga tamang hinala lang at mapapatunayan nyo naman po yan sa mga darating na panahon. Sa bagay, hindi naman lilit ang subo namin. Kung hindi kayo maniwala, nasa sa inyo naman po yun. At ang amin
ay maipag-anyaya sa inyo mapakinggan ang mga katwiran at mga aral na hindi nyo mapapakinggan sa iba. Kaya dito po, kung sinasabi noong isang, sino ba yon? Si Emmanuel Tayag, na walang mapapala, huwag ka na manood. Wala ka palang mapapala, ba't nanonood ka pa? Ito ang ating mga social media accounts at meron tayong mga komentaryo dito. Si Erica Joyce Mateo, hindi po ako kapatid, pero tuwing manunood po ako at umaawit kayo, nakakaiyak po talaga. Ramdam ko po ang totoong pananampalataya. Si Jeffrey Inigo, sa halos mag-aapat na buwan akong nakasubaybay kay Brother Eli, nakakita na ako sa katotohanan. Hindi pa ako kaanib pero feel ko nasa ang dating daan na ako. Salamat sa Diyos. Si Nawi Rhea, salamat sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon. Mas lalo ko naging paborito ang science. Nasagot yung tanong ko sa kaisipan. Isa ang restitution na hindi ko narinig sa born again at sa Trinity, lalo sa Katoliko. Salamat sa Diyos na marami sa pagkakasangkapan kay Brother Eli. Si Abby Mitra, disiplina talaga kailangan ng mga tao. Nagpapatupad ka nga ng batas, pilit mong inaayos sa mga tao, di naman sumusunod. Pati mga relihiyon, ginagawang kalakal. Talaga naman. Si Carla Patricia, sad but true. We are practically destroying the earth as much as we are destroying ourselves. Si Ricky Elejado, magaganap po pala ang inahangad ng mga tao na pagkakaisa ng lahat ng tao sa mundo ay sa loob ng 1,000 taon sa paghahari ng Panginoong Hesukristo dahil ibabalik niya sa dati lahat ng bagay. Si Sarah Haberina, dito ko lang po talaga nalaman yung tungkol sa GMO at mga crossbreeding na yan. Salamat po talaga sa Diyos dahil may mga ganitong pag-aaral. We are now much aware not only of our spiritual matters, but also in our physical earth. Si Ana Hazel David, mapapabuntong hininga ka na lang sa kasakiman at kasamaan ng mundo ngayon. Pero salamat sa Diyos sa pag-asang pagsasauli ng kaayusan sa pagbabalik ni Kristo. Si Cher Jam, yan ang gusto ko sa mga aral ni Brother Eli. Hindi lang sa Biblia, kundi updated rin sa mga current events at meron ding history. Very informative. Si Irene Solon Serrano, totoong-totoo ang nasa Biblia. Lahat ng nakasulat, totoong mangyayari at nangyari. Kahit sa siyensya, madiscover man nila, nakasulat na sa Biblia. Wala ka nang hahanapin pa. Lahat ng aral dito na itinuturo nila Brother Eli at Brother Daniel, lahat ay nakasulat sa Biblia at pawang totoo. Maraming salamat sa Diyos. Si Joel Calbonero, hindi po ako kaanib ng dating daan pero lagi akong nanonood kasi marami akong natututunan. Salamat sa Diyos. Si Teresa Belino, salamat po sa Diyos sa ganitong klase ng pangangaral. Tunay ngang nakasulat ng lahat sa Biblia ang nangyayari sa mundo ngayon, pati current issue na hindi alam ng nakararami na isisiwalat. Salamat sa Diyos. Si Jeric, thanks for the answer, Brother Eli. Your answer can change other perception like me. Sana marami pa po kayong matulungan sa kanilang mga katanungan sa sarili. Thank you for these Bible expositions and Bible studies. Salamat sa Diyos. Si Jan, ang mga ateista walang evidence yan. Haha, kani-kanya sila ng paniniwala kung paano tayo nag-i-exist. May naniniwala sa Big Bang Theory, yung iba sa primordial soup. Pero ang totoo, ayaw lang nila pasakop sa Diyos. Si Emer Makapili, ako din, Baptist din ako. Kaya panay ikapu ang pinag-uusapan nila. At di naman ako sumusunod sa ikapu nila. At mas sinusunod ko ang aral ni Brother Eli tungkol sa ikapu kaysa sinasabi ng Baptist. Si Dayan sa PIDA, napakaganda ng mga paksang na pag-uusapan. Wala akong nakitang katulad nito sa ibang relihiyon na napakinggan ko at napapanood ko sa television. Si Nathaniel Innovero, wow, napakasarap sa pakiramdam na espesyal sa Diyos dahil sa binigay sa iyong tatak sa kamay, walang kaparehas. Katunayan na mahalaga ka sa Diyos. Salamat sa Diyos. Si Sarah Haberina, schools and universities should tie up from this kind of studies. Hindi ko ito natutunan nung nag-aaral ako.
really mind-opening, lalo na sa mga kabataang gaya namin na dapat ay talagang aware maging sa mga political issues. So we should know who to vote or not to vote. Si Mav Gavin, salamat sa Diyos sa patuloy na patnubay niya dito sa amin sa barko, Diamond Princess. Si Debra Zaida, kailanman hindi scripted ang tanungan sa ang dating daan Bible exposition para malaman ninyo kayo na mismo ang magtanong. Oo nga, pwede naman. Si Emmanuel, sino pa yung, sino yung isa, yung nagsabi na, si Manny Pacquiao tuloy na isip ko. Yung isa na nagsabi na scripted raw. Magtanong ka nga, mas maganda. Para mapatunayan mo. Sabi ng Kapampangan, subukan pa mo para mabalo. Sabi ni Abraham Mendoza, scripted raw. Magtanong ka para malaman mo. O kaya, tawagin mo yung pastor mo. Mas maganda. Ayan, si Abraham Mendoza. Yan po, ilan lamang sa mga komentaryo sa atin pong social media accounts at doon sa mga sumusubaybay po sa atin dyan. Mayroong isang comment daw, hindi ko na nakita, yung kay nakikinig sila at meron daw sila pong ginagawang nagsasama-sama sila. Yung kanilang tawag nila ay watch party. Ayan, sila Lilet Enriquez na ngayon ay marami sila pong kasama na nanonood rin ng atin pong Bible exposition. At salamat po at sana sa susunod sa tulong ng Panginoon ay muli namin kayong makasama na umaantabay at patuloy na sumusubaybay sa atin pong mga Bible exposition at huwag niyo pong kalimutan gaya ng aming paanyaya sa darating na Biyernes kung loloobin ng Diyos ang atin pong Worldwide Bible Study naman kung saan isang particular na topic ang tinatalakay po ng kapatid na Eli extensively para mas mapag-usapan ng mas malaliman. Yan po ay sa darating na Biyernes kung loloobin ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon at sa inyo pong lahat na umantabay sa atin sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli sa tulong at sa awa ng Diyos. Kapatid na Eli. Salamat po mga kapatid, mga kababayan, mga kapanauhin, all our visitors, even to those who have not asked their questions. We pray to God that the enlightenment coming from His words be upon every soul in this generation. Mag-ingat kayo mga kapatid sa Singapore, sa Hong Kong, mga kapatid sa Diamond Princess na naka-quarantine ngayon dyan sa Japan. Ingat kayo. Just do not touch bring a bottle of alcohol, especially that alcohol can kill viruses. Meron isang special alcohol na that can kill viruses. Nakalimutan ko lang ang pangalan, Huwag kayong pagkakumati ang mata, huwag niyong hahawakan ng mata. If you are exposed to this environment sa Hong Kong, sa Macau, some parts of Japan, and some parts of doon sa China, May mga kapatid tayo kasi dyan. Huwag kayong hihipo sa mga madalas na hinihipo ng tao. Kagaya mga doorknob, sa mga CR, etc. Refrain from that. Tapos, meron kayong bottle of alcohol. Kung hindi maiwasang hihipuin nyo yung mata kasi, at saka yung ating ilong, at saka yung ating bibig, those are passageways sa bacteria and viruses. Yung tenga, okay lang Kasi merong guard doon yung ating earwax. Pampatay ng virus yon at saka pampatay ng bacteria yon. Kaya huwag kayong naglilinis ng inyong mga tainga tawag doon, yung cotton buds. At huwag nyo nilalagyan ng alcohol yung inyong tenga, mga kapatid. Meron tayong natural guard dyan sa tenga. Ang delikado, mata,
ilong at saka ang ating bibig para makaiwas tayo sa pag-spread ng mga diseases. Take heed na wag ninyong hihipuin ang inyong kamay ang 3 openings na yan. No? Mata, ilong, at saka bibig. Mag-alcohol kayo. Kung kailangan nyong hipuin, mag-alcohol kayo. Kung minsan maghugas ka ng kamay, kung wala naman sabon, hindi rin okay masyado eh. No? At sa mga kababayan natin, sa ating mga kalahi, pati sa lahat ng taong nakikinig sa atin, magsama-sama po tayo ng kalooban na humingi ng awa sa Diyos para sa ating henerasyon na sana wag kumalat sa buong mundo ang bagay na ito. At para mapangalagaan ang ating kalagayan at magkaroon tayong lahat ng pagkakataong bago man lang sana dumating ang Panginoong Hesus, makilala natin ang kanyang kalooban. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos sa isang panalangin.